So, nasampahan na ng kaso yung 174 na collector agent netong Easy Peso na na-raid nung nakaraang July 15, di ba? So, yung mga wala collector na yon dahil sinampahan na ng kaso, hintayin pa natin kung ano magiging resulta pag kinakit na sa DOJ po sinampa no, yung kaso. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napaki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo yung video ito, palike na lang po, tapos share nyo na rin sa ibang mga wala victims para magkaroon sila ng ideya kung paano nila haharapin yung mga suliranin sa kanilang napasukang mga problema sa online lending apps, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun nga, at yung pag-akyat doon sa Department of Justice nung kaso, natapat Biyernes. Di syempre, Biyernes, last day, walang pasok ng Sabado at Linggo. Yung mga collector agent na yan, nandun muna sa pagkakaalam ko, nasa facility ng PAOK sa Pasay, sa kung saan may ginanap na mga mass filing ng mga nakaraan. Di ba? Okay? Yun nga, sa Pasay po. Kaya kung gusto niyo magdagdag ng kaso o reklamo dito sa mga collector agent at doon sa mga nangaharas pa rin sa inyo, dahil nga alam ko naman na patuloy pa rin na may naniningil at nanghaharas at nagbabanta pa rin, yan po yung mga sinasabi nga ng PAOK investigators na meron silang mga third-party collection agents na sila yung gagawa ng paraan para makasingil doon sa mga hindi nabayarang utang bago sila ma-raid. Okay, babayaran pa rin po yun. Yung po yung legalities ng karapatan nila bilang isang mga lending companies kung sakaling na-revoke, may cease and desist order, tapos na-raid. Pwede pa rin sila maningil. Pero sa tamang paraan dapat. Pero kung merong mga paglabag, katulad niyan, yung third party collector, naniningil pa rin sa inyo, marami pa rin kasi ako na receive na comments na, Kuya Johnny, magbabayad pa ba ako kasi na-raid naman na, tapos hanggang ngayon ano pa rin, nag-haras pa rin, nagtatawag pa rin ng mga contacts nila, mga kung ano. Save nyo yun, then pakita nyo kung talagang galing sa third-party collector nito mga Easy Peso. Tapos tignan nyo kasi meron yung mga tinatawag ng mga hindi kasama sa mga narid. Sabihin natin na, ito ba may theory na point of view, kasi ilang taon na akong nagpapile ng ng mga complaint. Meron akong mga nakuha at kapagawa ng visa. Meron akong mga nakukuhang info na hindi lang sa isang lugar yan, mga yan nag-o-office syempre. Meron yung mga tao na nasa work from home, may mga tao dyan sa ibang lugar din, na kung saan pwede na i-forward yung ating mga info para singilin pa rin tayo. No, yun nga sinasabi sa inyo, hindi naman titigil yung mga yan na mga haras at gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Tandaan ninyo, kung gusto niyo sabihin yung ang iban, hindi rin para sa real talk lang, hindi ko pwedeng masabing mangyayari. Kaya sabi mong iban yan, ang mga taong ganyan, yung magpatuloy na paggawa ng masama, gagawa at gagawa pa rin ng paraan para makagawa sila ng mga paglabag sa batas hanggat gusto nila. Tandaan nyo ha. Parang ano yan example ko ulit sa inyo, yung illegal na bawal na gamot, yung illegal na droga, di ba? Ilang taon na yan, bata pa ako, baka nga hindi pa ako buhay sa mundo, nag-exist na yung mga yan Di ba? Kahit sabihin mo ng bawal at mahibigat yung parusa, nag-exist. Na paggawa at magbenta ng mga ganyan, mga illegal, pagbabawal, yung mga ipinagbabawal na gamot. Di ba? Parang ganyan lang. Kaya kahit sabihin nyo na ipaban yan, nasa tao. Tandaan nyo, ang control natin ay nasa atin lang. Tayo ang dapat na mag-adjust sa kanila. Tayo yung dapat magbigay ng paalaala, awareness doon sa mga taong gustong manghiram dito sa mga ganitong klase ng mga online lending app. May mga issue. Na alam nyo naman na kapag kayo nakapasok talaga rito sa damakmak na problema at suliran, yun napapasok sa inyo. And then hindi lang sa inyo, kundi sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan ninyo, sa mga friends sa Facebook, at lahat ng detalyeng makukuha sa inyo ay maaaring makompromiso. Tandaan nyo yan. Ngayon, tanong nyo sa akin, makukulong na ba yan? Hindi pa tayo sigurado kung malilipat yan sa mga city jail. Kasi Sabado-Linggo nga walang operations ang Department of Justice. Lunes, maaaring magkaroon ng update o sa mga susunod na araw this week kung kapag napatunayan na talaga mabigat yung mga ebidensya na napakita naman sa mainstream media yung mga harassment sa script, kahit itanggin nila yon. At pag napatunayan talaga, diretso sa city jail. Unlike doon sa nakaraan na
credit cash tsaka peso wallet, di ba, nagkaroon nga ng 200,000 bail sa bawat isang collector agent. Depende kasi ang daming sinampang kaso dito sa mga collector agent. The Truth in Lending Act, the Consumer and Financing Protection Act, Data Privacy Act, yung mga paglabag do sa Fair Debt Collection Practices. Ang daming sinampi. Maaring kung may makukuha pa sila mga info na ipinost nga nila yung kanilang mga kliyente on social media, madadagdag din niya cyber libel kapag nakahanap sila ng mga ganyan. Kasi kung kayo, mga OLA victims na nasa NCR lang muna, NCR lang. Please, pakinggan niyo muna ako. Kung kayo nandito lang sa NCR o malapit dito sa Metro Manila, maghintay kayo ng update ng PAOK sa kanilang Facebook page kung paano kayo makakatulong sa pagsasamba pa ng mga complaints para madagdagan pa ng kaso. Ngayon, patunayan nyo na pinost kayo, tapos yun nga yung nag-post, third party collector ng 10 peso, tapos nakita nyo pinost kayo, napatunayan nyo, forward nyo, punta po kayo dyan sa may FB Harrison, sa may Pasay. Doon po yung kanilang office, ng kanilang operation office ng PAOK. Then, makakadagdag yan sa kaso. Tapos, kung kayo mga biktima rin, na ilan pa, kung sakasakaling magsabi sila kung kailan may kakaroon ng hearing, kasi ang pagkakaintindi ko sa ganito, pag nasa Department of Justice, irarapol pa siguro o sila na mismo yung hahawak. Hindi ako sure hindi ako sigurado ron kasi yun lang by my own point of view. Okay? Baka maaaring ipasa nila sa ibang regional trial court o maaaring sila na mismo yung humawak. Kasi ngayon, napansin nyo, di ba, hindi sa regional trial court inakyat yung kaso. Ayoko na mag-talk. Kasi may mga informasyon tayo na hindi pwedeng basta-basta sa publiko. Siyempre, bawal naman yun. At hanggat maaari, hanggang pang-pribadong usapin yung mga gano'n, no? So, yan, sinasabi ko sa inyo, kung once na may naniningil sa inyo at napatunayan nyo, ngayon, na talagang may utang pa naman kayo, at ito na may advice ko, may naniningil sa inyo, okay? Yung apps may problema. Sinubukan ko Etong ingatan nyo, wag muna kayo magbayad. Ito lang may advice, wag muna kayong magbayad. Kasi, nag-glitch yung apps. Sinubukan kong i-download kayo ng umaga. Sinusubukan ko mag-apply. Hindi para utangat, hindi magbayad Sinusubukan ko kung nag-ooperate pa rin at talaga magpapahiram sila. Kada lagay ko ng contact info, kahit tama naman yung mga numero binibigay ko, nagkakaroon siya ng glitch. Parang bumabalik sa simula. Hindi raw tama yung number, hindi raw tama yung info ko. Bumabalik, nagsisimula. Kaya kung kayo naman for payment, maaaring mag-ingat kayo Mag-ingat kayo dyan sa binibigay nilang payment system o sa mga payment channels. Kasi minsan may magte-text, dito ka magbayad. Pero pag tingin mo sa apps nila, sa payment system nila, sa payment channel, iba rin po yung reference number. Nasubukan ko na yung ganyan Merong naningil sa akin na binigyan ako ng number sa text, tapos pag tingin ko sa apps, iba rin yung reference number. So, maaaring makompromiso yung binayad ko. Kahit sabihin mo na may transaction history ako, sisingilin ako nung isa kasi hindi ko rin binigay. Tapos yung isa, doon kayo magbayad sa apps. Ngayon, may problema ngayon. Nag-glitch po siya. Sa totoo lang, sinubukan ko. Kaya medyo ingat kasi pagbabayad. Sayang din kasi yung pera na ibabayad nyo. Hintayin nyo na lang kung magkakaroon talaga ng malinaw na update yung app nila. Kasi maaari yan. Katulad yung iba na nung after ma-raid, nawala na sa Play Store. Pero hindi ko sasabing huwag kayo magbayad Inuulit ko. Baka mamaya samantalahin na naman yung words ko. Sabihin, ako nagtuturo na huwag magbayad ng utang. Pinag-iingat ko lang kayo na huwag magbayad mo dahil may glitch yung kanilang system. At kung magte-text yung collector agent, huwag kayong basta-basta magbibigay doon sa mga payment na number na binibigay nila sa inyo. So, yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.